O ito mga kabunyog, ha? Susunod na si Bongo sa ICC. Ha? Ayon kay dating Senador Sani Trillanes, mayroon na siyang tunog na maglalabas na rin ang ICC ng warrant of arrest mga kabunyog kay kay Bongo. Ha? Maglalabas na ayon kay Trillanes, mayroon na siyang natutunugan. Alam naman natin si Trillanes may connection sa may connection sa ICC. Ayon kay Trillanes, mayroon na siyang nababalitaan na lalabas na ang arrest warrant ni Bongo. Yun, matindi yan, ano? Matindi yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ah, ano na ito? Mauubos na ang kampo ng Duterte. Hmm? Ano ito eh? Talagang iniisa-isa. Ito ngang ito ngang kay Bato de la Rosa. Ayan, ano na lang yan. Pupukusan na yan pupukusan na yan si Bato sa manhunt. Ang NBI nag-meeting na sa kayong CIDG, na sila, nag-uusap-usap na. Pagtutulong-tulungan na yan. Si Bato de la Rosa. Pero itong si Bongo nga, si Trillanes ang naglabas ng balita sa isang interview sa kanya. Ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, may tunog siya na lalabas na ang arrest warrant ni Bongo. Ayan, mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Yung, ayan, ayan yung ayan mga kabunyog. ICC. Sabi dito, ICC to release warrant versus Senator Bongo next. Trillanes. Ang pitsa niyan, May 16, tingnan nyo sa baba, May 16. Kaya bago pa lang po yung balita na yan. Hindi naman talaga malayo na totoo yan kasi nga, pinangalanan na isa si mga pinangalanan si Bongo doon sa mga co-perpetrators. Naglabas na sa confirmation of charges hearing, ni Duterte, pinangalanan na yung mga co-perpetrators at itong si Bongo ay kasama. Kasama si Bongo. At ang testigo kasi laban kay Bongo, nandun na si Garma Nandun na sa dahig, sa ICC. Kaya na ito mga kabunyog. At saka hindi naman pwedeng hindi mag-release ng warrant of arrest niyan kasi magsisimula na ang trial kay Duterte. Magsisimula na November 30. In-schedule na ng prosecution. Nagkukontra pa ang defense, nagkukontra pa pero November 30 na yung in-schedule na trial ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. November 30. Yan yung schedule. Kaya dahil si Duterte ay magsisimula na ng trial, syempre yung mga co-perpetrators dapat maaresto na rin. At itong si Bongo, isa ito sa mga co-perpetrators. Kaya posibleng lumabas na rin ang arrest warrant nito. Sa simula siguro, isisil na naman yan. Ang practice ng ICC, pag naglalabas ng arrest warrant, sinisil muna. Sealed muna ang arrest warrant. Hindi muna siya pinapublic. Kaya yan, mga kabunyugma, lalo na pag naglabas ng desisyon ang Korte Suprema, tapos halimbawa ang desisyon ng Korte Suprema ay sabihin ng Korte Suprema na tama, legal naman yung ginawa kay Duterte na inaresto ng mga autoridad at tinurn over sa Interpol. Pagka-turn over sa Interpol ay tinurn over din sa ICC. Kapag lumabas ang Korte Suprema ng ganong desisyon, kasi lalabas na Lalabas na malamang. Kasi nung isang araw, hindi na nag-grant ng TRO kay Bato de la Rosa. Pinapa-comment na lang yung OSG. Nag-comment na nga sa kayong kampo rin ni Bato. Pagkatapos niyan, maglalabas na yan ang desisyon. Ngayon, ang desisyon ng Korte Suprema, kapag ang desisyon niyan, walang illegal sa ginagawa ng gobyerno, wala na si Bongo. Wala na. Kasi pag nag-decide ang Supreme Court kontra kay Duterte, kontra kay Bongo, ay kay Bato, at sabihin ng Korte Suprema na legal naman ang ginawa ng gobyerno,
wala nang kawala si Bongo. Wala nang kawala 'yan kasi, 'pag mayroon ng, desisyon ng Korte Suprema, saan pa naman ano pa naman ang recourse niya? Oh, kasi ang ginagawa ngayon ni Bato de la Rosa, lumapit sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Kung hindi man ng TRO, ideklara ng Korte Suprema kung legal or illegal ba yung ginagawa na pag-aresto, katulad ng ginawa kay Duterte. Oh, eh pag nagsabi ang Korte Suprema wala namang illegal doon, wala na. Si Bato, ano na, imamanhunt na 'yan. Tapos pag lumabas yung kay Bongo, ano na rin, si Bongo naman ang aarestuhin. Kaya mauubos yung ano mauubos yung mga senador ng pro Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Mauubos sila doon sa yung mga pro Duterte. Si Bato nagtatago na naman ngayon. Si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, may recommendation na ang DOJ, kasuhan na ng ombudsman. Pag kinasuhan na yan, makukulong na rin yan si Jingo Estrada. Kaya ano ito, mga kabunyog, ubos na ito. Pagkatapos si Bongo naman sa ICC. O yan. Pero ang ano dito, ang warning ni Trillanes, ano na yan, lalabas na yan kasi nga yung mga co-perpetrators, isa-isa lang lumalabas yung mga warrants of arrest. Nauna na si Bato, syempre susunod na dyan si Bongo. Ito, mga kabunyog, may bagong abogado ang si Duterte. Nabalitaan nyo naman siguro na ito. May bagong abogado, itong si Peter Haines. Yang nakikita nyo dyan sa picture, si Peter Haines yan. Yan yung British lawyer yan. British lawyer, barrister. Yang nasa kanan na yan yung pumalit kay Nicholas Kaufman. Kaya lang, nabasa ko yung mga unang aksyon nito ni Peter Haines, wala pareho rin kay Kaufman, mga kabunyog. Pareho rin kay Kaufman. Ay, palpak na naman itong abogado na ito ni Duterte. Sa totoo lang, palpak na naman ang abogado ni Duterte. Paano natin nasabi? Imagine niyo, mga kabunyog, tingnan niyo yung balita. Duterte's new ICC lawyer, 6 fresh review of ex-president's fitness for trial. So ibig sabihin, ang una kaagad na ginawa na naman nito ni Peter Haines, linalaban niya na naman na si Duterte daw ay unfit to stand trial. Kumbaga, ginamit na yan ni Kaufman. Hindi naman umubra yung pag-question na yan ng fitness to stand trial. Tapos ganyan na naman yung gagawin nitong ganyan naman ang ginagawa nitong abogado ni Duterte na bago. Ay anong pinagkaiba niyan? Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, itong new lawyer ni Duterte, ang ginagawa na naman, humihingi na naman ng fresh review of ex-president's fitness to trial. Ibig sabihin, yung dating strategy ni Kaufman na kini-question yung fitness to stand trial, yan na rin naman ang ginagawa nito. Ay bakit kumuha pa si Duterte ng bagong lawyer? Yun din lang naman pala ang strategy, pareho lang. Baka nakamura dito si Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.